Ang mindset ng taong gusto talaga maging successful, yung mga taong hindi iniisip na alam na nila lahat ng bagay. Number 1. Number 2, ito yung mga tao na alam nila lahat ng bagay magiging mahirap. Pero regardless, gagawin pa rin. Yung dalawang traits lang na yun ang nakikita kong paulit-ulit na traits or ugali ng mga taong nakikita kong successful sa buhay. Kasi napapansin ko sa lahat, no, maraming magagaling, maraming mga talented, maraming mga kaya naman talaga nila. Pero bakit ganon? Kapag na-reach na nila yung level of success or kapag na-reach na nila yung level ng gusto nila, hindi na sila nagtutuloy-tuloy. Alam niyo bakit? Kasi ang utak nila napapagod or nahihirapan lang ng konti, iiyak na. Baka mas maganda daw na sa ibang larangan na lang daw sila, ibang field na lang daw sila. Pero alam mo kung anong totoo niyan? Lahat ng field para sa'yo eh. Nasa sa'yo lang yan kung kaya mo talaga magstay at gagawin mo lahat ng best mo. Hindi ako naniniwala ng isang tao, kunyari pumunta sa isang bagay tapos hindi nila kayang gawin, tapos sasabihin, ay hindi ata ako para dito. Hindi. Tamad ka lang. Masyado mo lang binibaby yung sarili mo. Walang bagay sa mundong to na madali. Walang bagay sa mundong to na inasnap kaya mo agad ma-reach yung deserve mo. Marami nagtatanong sa akin, ang bilis mo naman nakaangat sa business mo. Well, hindi ako halos nagpahinga eh. Daig ko pa yung nagtrabaho ng 6 years. Daig ko pa yung nagtrabaho ng 8 years sa business nila. Yung tinrabaho nila ng 8 years, tinrabaho ko ng 3 years eh. Ganun talaga, mabilis. Mahirap, pero mas mabilis. So, nasa iyo yan. Kung gusto mong malaman ang mindset talaga ng mga magagaling, sumama ka sa magagaling. Makikita mo na hindi madali. Napakahirap talaga. Sa negosyo, hindi uso ang shortcut. May pera ka man o wala, kahit may magic ka pa, dadaan ka pa rin mula sa simula. Kaya huwag kang matakot simulan ng business mo. Ang katakutan mo ay ang magtrabaho ka ng 30 to 40 years para sa ibang tao. Kaya don't be afraid to take risk. Mas kabahan ka kung wala kang ginawa sa buhay mo. Tandaan, sa sarili mo nakasalalay ang pag-unlad ng buhay. One eternity later. Lahat tayo may kanya-kanyang abilidad, may kanya-kanyang talent. Yung wala tayo, meron yung iba. Tapos yung meron naman tayo, wala naman sa kanila. Kaya dapat hindi natin kinukumpara yung sarili natin sa ibang tao. Dapat maging talent din natin yung pagtanggap sa katotohanan na hindi natin kayang gawing lahat. Basta pagbutihan natin yung mga kaya natin gawin at kung nahihirapan tayo, huwag tayong mahiyang humingi ng tulong sa iba. Alam nating lahat na mahirap ang buhay. Pero para makaya natin yung mga problemang dumarating, isipin na lang natin na ang buhay parang libro na tayo yung sumusulat. Bawat chapter, bawat problema, tayo ang gagawa. At kung nakagawa tayo ng problema, syempre, pati yung solusyon, kayang-kaya. Tayo yung mamimili kung ano yung gusto nating storya. Nasa atin din kung gusto natin na ang ending malungkot o masaya. Taong mareklamo, malabo yan umasenso. Obserbahan mo at pag-aralan mo mabuti yung mga taong successful. Hindi mo makikita sa kanila yung complaining attitude. Ang makikita mo sa kanila, sipag, action taker, at positibong attitude. Common yan sa mga successful na tao. Kahit sa anong career or business, makikita mo sa kanila yung ganyang ugali. The point is, kung gusto mo talaga umasenso at magkaroon ng pagbabago sa life mo, isa ito sa attitude na kailangan mo talagang baguhin. Step 5. Mag-invest ka ng pera. Ito na ang final step kung gusto mong makaalis sa kahirapan. Actually, pwede kang yumaman sa pagkakaroon ng high-income skill at negosyo. Pero iba ang purpose ng pag-i-invest. Ito ay para ma-preserve mo ang iyong yaman. Kapag meron kang ekstrang pera, ilagay mo ito sa isang investment na kayang magbigay sa iyo ng at least minimum of 8% interest taon-taon. At habang naglalagay ka ng pera sa iyong investment, ang perang kinita mo naman dito ay ibalik mo at hayaan mong mag-compound ito sa loob ng mahabang panahon. Mahalagang matutunan mo kung paano mag-invest ng pera dahil ang pagtatrabaho natin ay meron niyang hangganan. Ang negosyo naman natin ay pwedeng ma-disrupt, pero ang pag-i-invest, meron kang option na mag-diversify o magmay-ari ng iba't ibang assets na makakatulong sa iyo. Today, now, to lock you in to your dream. A small action that makes you committed to the cause. When you do something, you build momentum. And if you continue to take action, you will start seeing results. Results that will compound in time. In 10 years' time, you do not want to be one of those people who wish they started 10 years ago. Start now. The future you
today's the day. When are you going to stop lying to yourself? When are you going to be honest with yourself? Those who say tomorrow never succeed. There is no tomorrow. Today is the day.